Unang Kronika, Kabanata 12. Narito ang mga lalaking pumunta sa Ziklag at sumama kay David noong siya'y nagtatago kay Saul. Sila'y kilalang mandirigma, kaliwat kanan kung gumamit ng pana, at asintado sa tirador. Sa lipi ni Benjamin mula sa angkan ni Saul. Si Ahiezer ang pinakapinuno at si Joas ang pangalawa. Parehong anak ni Simaa na taga-Gibea. Sina Jeziel at Pelet na mga anak ni Azmavet. Sina Beraka at Jehu na parehong taga-Anatot. Si Ismaias na taga-Gibeon, isa sa mga pinuno ng 30. Sina Jeremias, Jahaziel, Johanan at Jozabad na mga taga-Gedera. Sina Eluzai, Jerimoth, Bealias, si Marias at si Fatias na taga-Haruf. Sina Elkana, Isaias, Azarel, Jozer at Jasobeam na buhat sa angkan ni Korah. Sina Jokla at Zebadias na mga anak ni Jeroham na taga-Gedor. Sa lipi ni Gad, ang sumama kay David ay mga mahusay na mandirigma at sanay sa paggamit ng sibat at kalasag, mababagsik na parang leon at kung kumilos ay simbilis na mga usa sa bundok. Ang pinakapinuno nila ay si Eser at ang iba pa ayon sa pagkakasunod-sunod ay sina Obadias, Eliab, Mismana, Jeremias, Atay, Eliel, Johanan, Elzabad, Jeremias at Makbanay. Ang mga ito'y mga opisyal ng hukbo na ang pinakamaliit na pinapamahalaan ay hindi bababa sa 100 at ang pinakamalaki ay 1,000. Sila ang tumawid sa Ilog Jordan ng unang buwan na ito'y umaapaw at naging dahilan ng paglikas ng mga taong naninirahan sa silangan at kanluran ng kapatagan doon. May iba pang mga tauhan mula sa mga lipi ni na Benjamin at Huda na sumama na rin kay David. Ang mga ito'y sinalubong ni David na nagsasabing, "Kung naparito kayo bilang mga kaibigan, tatanggapin ko kayo. Ngunit kung mga kaaway, kahit wala pa akong nagagawang karahasan, hatulan nawa kayo ng Diyos ng aming mga ninuno." Noon din si Amasai na pinuno ng 30 ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos at nagsabi, "Kami sa iyo, O David, kami kakampi mo, anak ni Jesse. Kapayapaan naway sumaiyo at sa mga kapanalig mo, sapagkat Diyos ang iyong katulong." Malugod silang tinanggap ni David at ginawa silang mga pinuno sa kanyang hukbo. Mayroon ding mula sa lipi ni Manases na nakiisa kay David nang kanilang sasalakayin si Saul kasama ng mga Filisteo. Hindi na natuloy ang pagtulong niya sa mga Filisteo sapagkat hindi nagtiwala sa kanya ang mga pinuno nito. Siya'y pinaalis at sinabi, "Malalagay lamang sa panganib ang ating buhay, sapagkat tiyak na kay Saul pa rin papanig ang taong yan." Nang bumalik na si David sa Ziklag, dumating nga sa kanya ang mga tauhan mula sa lipi ni Manases. Ito'y sina Adna, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elio, at Ziletai. Bawat isa sa kanila'y pinuno ng 1,000 kawal. Malaki ang naitulong nila kay David at sa kanyang mga tauhan, sapagkat sanay silang mandirigma. Ang mga ito'y ginawa niyang mga opisyal sa kanyang hukbo. Araw-araw may dumarating kay David upang tumulong, kaya't nakabuo siya ng napakalaking hukbo. Ito ang bilang ng mga kawal na nagpunta kay David sa Hebron upang ilipat sa kanya ang pagiging hari ni Saul ayon sa pangako ni Yahweh. Huda, 6,000 at 800 na mahuhusay gumamit ng sibat at kalasag. Simeon, 7,000 at 100 na mga kilala sa tapang at lakas. Levi, 4,000 at 600. Aaron sa pamumuno ni Joyada,
3,700. Zadok, kasama ang 22 pinuno ng kanilang angkan. Benjamin, lipi ni Saul, 3,000, karamihan sa kanila'y nanatiling tapat sa angkan ni Saul. Ephraim, 20,800 matatapang at kilala sa kanilang sambayanan. Kalahating lipi ni Manases, 18,000 na pinapunta upang gawing hari si David. Isakar, 200 mga pinuno kasama ang mga angkang kanilang pinamumunuan. Ang mga ito'y marunong humula ng panahon at nagpapasya kung ano ang hakbang na gagawin ng bansang Israel. Zebulun, 50,000 kawal na bihasa sa labanan at sanay sa lahat ng uri ng sandata. Neftali, 1,000 pinuno at 37,000 kawal na armado ng kalasag at sibat. Dan, 28,600 kawal na sanay sa labanan. Asher, 40,000 kawal na handa na sa labanan. Mula naman sa lipi ni Ruben, Gad at kalahating lipi ni Manases na nasa ibayo ng Hordan, 120,000 armado at bihasa sa lahat ng uri ng sandata. Ang lahat ng ito ay handang makipagdigma at nagpunta sa Hebron na iisa ang layunin, gawing hari ng Israel si David. 3 araw silang kumain at uminom na kasama ni David, sapagkat sila'y ipinaghanda roon ng kanilang mga kababayan. Maging ang mga taga-kalapit bayan ng Isakar, Zebulun at Neftali ay nagdala sa kanila ng pagkain. Dumating sila roon na dala ang mga asno, kamelyo, bisiro at toro, at sari-saring pagkain tulad ng harina, igos, mga kumpol ng tinuyong ubas, alak, langis, mga toro at tupa. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa buong Israel.